Mga tol, B-52 bomber ng Amerika mga tol at FA-50 jets ng Pilipinas lumipad dito sa West Philippine Sea. Naku po, ano kaya ang masasabi rito ng China? Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So sa pagpasok pa lang mga tol ng taong to ay talagang mainit na ang world war natin dito sa China. Yung patotsyadahan, yung bangayan mga tol at pati yung ating mga senator nagkakalabo-labo na rin dahil dito. Pero ngayon mga kapatid, ayon dito sa report, lumipad dito sa West Philippine Sea at saka sa Luzon Strait etong B-52 bomber aircrafts ng Amerika kasama ang FA-50 jets ng Pilipinas. Sila'y nag-air patrol. Habang ano naman kaya ang masasabi ng China rito? Well, pag-usapan natin to mga tol. At bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like, no? At maraming salamat sa ating mga bagong followers at dumadami na ang mga kababayan nating Pilipino na nabubuksan ang kaisipan ukol sa kung ano ba talaga ang tunay na pinaglalaban ng ating bansang Pilipinas. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mula rito sa PTV Philippines. Magkasamang nagsagawa ng air patrol sa West Philippine Sea at Luzon Strait ang dalawang B-52 bomber ng Estados Unidos at dalawang FA-50 aircraft ng Pilipinas. Dalawang FA-50 jets ng Pilipinas kasama ang B-2 o B-52 bomber aircrafts ng Amerika mga tol. Kasama natin ng US yung bomber nila ang lumipad dito sa West Philippine Sea para magpatrol. Bahagi ito ng bilateral bomber air patrol noong February 4 at 6 sa pagitan ng US Pacific Air Forces at Philippine Air Force. Katuwang ang Special Operations Command Pacific at US Marine Corps Forces Pacific. Kabilang sa pagsasanay ang Air Defense at Airspace Coordination. Isinagawa rin ang live drop exercise noong February 2 sa Rabina Air Base sa Tarlac City. Patuloy na pinagtitibay ng PAF ang defense partnership para mapalakas ang kanilang kapabilidad na protektahan ang airspace at igiit ang soberanya ng Pilipinas. Diba? Ito yung mga bansa, mga kapatid, na nakasuporta. Kaya hindi ko rin maintindihan kung bakit nagkakaroon ng mga rally, no, na kinokontra nila. At gusto nila mga tol is humiwalay na ang Pilipinas. No? May mga ano tayo kasi napanood na way back mga kapatid, siguro last year. Meron tayo mga mambabatas na napanood na gustong ibasura na daw yung EDCA sites. Tapusin na yung ating alyansa dito sa Amerika. Pero mga kapatid, etong nangyaring to na B-52 bomber aircrafts ng US at FA-50 jets ng Pilipinas na lumipad, merong ginawa dyan ng China mga tol, no? Eto, panoorin naman natin mula raman dito sa GMA Integrated News. Sabi rito, China conducts naval air patrols as the Philippines and US conducts, no? Parang sumabay mga tol ang China sa loob mismo ng ating soberanya. Pag-usapan natin to. Habang nagsasagawa ng bilateral air patrol at live drop exercises ang mga Air Force ng Pilipinas at Amerika nitong nakaraang linggo, tuloy-tuloy raw na nagpatrolya ang China sa dagat at himpapawid ng West Philippine Sea ayon sa China Southern Theater Command. Diba? Ayon sa kanila mga tol, tuloy-tuloy silang nagpatrolya. Nagpapatrolya sila mga tol sa EEZ ng ibang bansa. Nagpapatrolya sila dun sa EEZ ng ibang bansa kahit na malinaw naman sa batas, malinaw naman sa international law, malinaw doon sa pinirmahan nilang UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, hindi sila pwedeng lumagpas doon sa EEZ nila. Pwede kung meron silang nasasakupang island, pero hindi acceptable yung mga artificial island. Hindi nila pwedeng gawin yun kasi labag din yun sa batas. Pero wala, nagawa na nila malinaw na talagang magpahanggang ngayon mga tol, ayaw pa rin magpasakop etong bansang to mga tol sa umiiral na mga batas.
Tinawag ng China na tangkang pang-udyok ng gulo ang anilay pagsali ng Pilipinas sa mga bansa sa labas ng rehiyon para sa bilateral air patrol. So hindi talaga tayo pwedeng makipag-alyansa no para sa kanila. In an attempt to stir up troubles, pinagbibintangan pa tayo in the South China Sea, the Philippine side wrote in countries outside the region and conduct so-called bilateral air patrol, undermining peace and stability in the region, no? Pagpapahina raw ito sa kapayapaan sa rehiyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagang Department of National Defense. Biruin mo mga tol, no? Lumipad tayo kasama yung kaalyado nating bansa sa loob ng West Philippine Sea o sa loob ng ating within 200 nautical miles exclusive economic zone na napakalayo sa kanila. Mga tol, na napakalayo sa kanila pero affected sila at sinasabing ito'y pagpapahina daw ng peace and stability. Kumbaga mga kapatid, ito para mas maintindihan ng ating mga kababayan. Meron kang isang kaibigan na nakatira doon sa kabilang barangay pa, di ba? Kabilang barangay pa nakatira, ganun sila kalayo. Tapos kayo naman mga tol is nagkakaroon ng kasiyahan o nagkakaroon kayo ng bisita dito sa inyong bakuran. Pero mo pupuntahan pa kayo ng kabilang barangay tapos sasabihin, ba't kayo nagsasagawa ng ganyan dyan? Para nyo namang iniistorbo yung kapayapaan eh. 'Di ba? Parang mga ganun mga kapatid, ganun sila kaloko. Nito lang Biyernes, tinadtad ng Chinese warship ng radio challenge ang eroplano ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight. Nagpalipad pa ng fighter jets. Tawag itong blatant harassment ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Ngayon, may mga nagtatanong, nababasa ko sa comment, nababasa ko sa mga post. Sinasabi nila, alam nyo ba mas maraming nasakop ngayon yung Vietnam? Mas marami silang naitayo, mas marami silang hindi lang Vietnam pati Malaysia. O bakit China lang ang pinupunan ninyo? 'Di ba? Bakit meron kayong selective may mga ganun-ganun pa ako nababasa mga tol eh. 'Di ba? Pero sila rin mga tol, yung mga taong sinasabing dapat dinadaan natin sa diplomasya 'yan. Dapat hindi tayo nakikipag-away sa China. Biruin mo mga tol. Kaya nga tayo hindi nakikipag-away sa Vietnam, hindi tayo nakikipag-away sa Malaysia kasi nga dinadaan natin sa diplomasya. Not unless mangunguna silang mangharas. Sino ba yung nanghaharas dito mga tol? Sino ba yung mga nangre-radio challenge, nagpapalaya sa atin? Vietnam ba? Malaysia ba? Di ba hindi naman? So bakit tayo makikipag-away sa kanila kung nadadaan naman natin sa maayos na usapan? Di ba? Sa pakikipagdialogo. Ganon din sana itong China mga tol eh. Kung tutuusin, pwede naman natin talagang daanin to sa pakikipagdialogo. Sino bang may ayaw? 'Di ba? Ganun naman ang gusto natin, Pilipinas. Pero syempre, habang naikipagdialogo tayo, nakikita natin, nagkakamayan DFA natin at saka yung kung sino man ang representative ng China. After nila magkamayan, pagdating sa karagatan, eto na naman yung na-experience ng ating mga Coast Guard. Kaya nga mga tol, marapat lang siguro na imbitahan ng ating mga Coast Guard yung iba nating mga politiko, yung iba nating mga official na sumama doon sa mga pagpapatrol nila. Sumakay mismo sa barko, sumakay mismo sa MDA flight para malaman nila mga tol kung bakit tayo patot-tsadahan dito sa China. Well, yun lang naman ang kaya nating gawin, no? Hanggang boka lang tayo kasi hindi naman natin kaya talaga silang sabayan sa dagat. Pero para ma-experience din nila first hand. Ang Maritime Domain Awareness ay ang regular na pagpapatrolya ng mga otoridad sa mga teritoryo ng Pilipinas kabilang ang West Philippine Sea. Iniimbitahan dyan ni Tariela si Senator Rodante Marcoleta. O yan, ito halimbawa. Kasi si Senator Marcoleta, nagegets ko na mga tol, yung kanyang inilalaban. Nandun siya sa technical side na kailangan nagkaroon talaga tayo ng matibay, may coordinates, mga ganyan mga bagay. Sige, nandun na tayo mga tol. Pero ang pinaka-issue talaga mga kapatid, may coordinates man yan o wala, is kailangan pa rin natin makumbinse itong China na number one, kilalanin muna nila yung umiiral na batas. Kasi kung ang international law, kung ang UNCLOS nga ay hindi nila kinikilala, mga tol, ine-expect ba natin na kapag nagkaroon na tayo ng IHO map is kikilalanin na rin nila? Ganun ba yon mga tol? Unang-una mga kapatid, sinabi na rin ni Senator Marcoleta na may ruling etong arbitral award na ang sinabi hindi pinapayagan o hindi tinatanggap ay ang
9-dash line. Pero ang sabi ng China, hindi namin kinikilala yung ruling na yan. Mga tol, yun ang sabi ng China mismo. Ngayon, kung magkakaroon tayo ng coordinates, IHO map for example, what if sabihin ng China hindi namin kinikilala yung IHO na yan? 'Di ba? What if lang naman, 'di ba? Pero ngayon pa lang dapat nagkakaroon na tayo ng pagkakaisa, 'di ba? Na kung paano sana kinukundina etong pahayag ng ating mga opisyal, like for example Coast Guard, AFP, Philippine Navy, kung paano sana kinukundina ng ibang mga mambabatas natin. Dapat number 1 mga kapatid na punahin nila at kausapin nila, total meron naman silang mga ka-vibes dito sa panig ng China, is sana makiusap sila na itigil muna ng China yung kanilang pangharas. Oo, sige, nandoon na tayo, may dispute. Pero pwedeng daanin sa pakikipagdialogo, di ba? Yun ang sinasabi nila sa mga kawani ng ating bansa. Maipagdialogo. Pero hindi naman kasi yung panig natin ang gumagawa ng karahasan, kundi yung panig ng China. Kaya dapat marapat na doon nila sabihin na dapat naikipagdialogo kaysa gumamit sila ng pangwawater cannon, mang-radio challenge sila, magpalaya sila ng mga mangingisda. Dapat hindi sa mga kawani ng Pilipinas nila sinasabi yun. Doon sa kabilang panig. Kasi yun ang gumagawa ng karahasan eh. Kasunod ng kontrobersyal na pahayag ng senador sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Miyerkules na tila pagsusulong na ipamigay ang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil wala ito sa EEZ o Economic Zone ng Pilipinas. Si Tariela na raw ang bahalang mag-ayos at sasamahan niya pa raw si Marcoleta. Dagdag pa ni Tariela, sigurado siyang malugod na tatanggapin ng mga taga-Pag-asa Island si Marcoleta. Sabing ganon, let us give Senator Marcoleta a chance. I am sure that he is truly a patriotic public servant who can stand for our rights in the West Philippine Sea. No? Ayun nga, iniimbitahan niya. Ayan, I suggest that the good senator join the MDA flight. Siguro nga, no, pag narinig siguro ni Senator Marcoleta, lalo-lalo na kung hindi malalaman ng China na nakasakay siya doon, di ba? Kasi baka pag nalaman nila, wag nating i-radio challenge yan. Nandiyan si Senator Marcoleta. Kaibigan natin yan. Diba? Well, lahat naman tayo tinuturing na kaibigan ng China. Pero hindi natin alam mga tol. Baka nga naman maging iba ang trato nila. Pero para lang ma-experience din. Hindi lang si Senator Marcoleta mga tol. Siguro maging yung si Senator Robin din. Si Senator Amy. At kung sino pang iba pa mga kapatid na pumipigil sa ating mga Coast Guard na magsalita, magpahayag ng mga katotohanan dito sa West Philippine Sea kung ano ba talaga yung nangyayari. Kasi ako mga kapatid, no, eto lang para lang maging balanse tayo, wala pa naman tayong iniimbento na mga nangyari dito sa West Philippine Sea na hindi naman nangyari. Gets ninyo? Tuloy natin. Island si Marcoleta. Sinisika pa ng GMA Integrated News na hinga ng pahayag si Marcoleta pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Nauna nang sinabi ni Marcoleta na wala siyang sinabing ipamigay ang Kalayaan Island Group. Anya, pilit pinaikli ang konteksto ng kanyang sinabi. Sabi ni Professor Paulo Emanuel Tamasi ng UP College of Law, dapat maingat ang mga opisyal ng gobyerno sa mga binibitawang salita. May mga pahayag daw kasing posibleng makita na pagtatraidor sa interes ng bansa. Sa ilalim po ng kasalukuyan nating batas, sa Revised Penal Code, yung treason po ay isang krimen ng pagtataksil sa Pilipinas o sa soberanya ng Pilipinas. May konteksto po yun na kailangan may digmaan na nagaganap or active war na nagaganap. So, posible po na mayroong mga pahayag sa publiko, yung na pwede natin makita na pagtatraidor sa interes ng Pilipinas, hindi po necessarily papasok yun sa kasalukuyang definition ng treason. Para sa GMA. Alright mga kapatid, kayo bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayong magbigay ng sarili ninyong komento, opinion at kritisismo. Malayo naman tayo mga kapatid, meron tayong free speech. Basta hinihikayat ko kayo na huwag kayong sosobra doon sa ating kalayaan. Dahil yung iba mga kapatid talagang below the belt na kung bumatikos no? Anyway, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.